Magandang umaga muli mga kapatid. Noong nakarang linggo, ang ating mensahe po ito po sa mga anghel. Ngayon naman po sa araw na ito, tungkol na po sa mga demonyo. Demons. Demons. Hindi ko alam walang pronunciation, demons or demons. Itong salitang demons, hindi na po English yan. Marami sa ating mga English words, hindi sila English actually. Sila galing sa Latin, galing sa Grego. Ito pong demons, makikita natin. Ito po ay galing sa salitang daimon. Daimon. Ito ay sa Grego, daimon. Ang ibig sabihin, sabi po ni Vines, na isang dalubhasa sa Grego na ginamit noong unang siglo, a demon or demon signified among the pagan Greeks an inferior deity. Tandaan natin yung mga Grego, marami silang level ng mga Diyos. Ang pinakamata sila ay si Jupiter or Zeus. Yun ang pinakamata silang Diyos. Whether good or bad, in the New Testament, it denotes an evil spirit. It is used in Matthew 8 verse 31. Marami actually talata. Kaya lang, sinabi ni Vine, sa Matthew 8:31, sabi rito, so the demons beg him, saying, if you cast us out, permit us to go away to the herd of swine. So ito yung ginamit yung salitang demons, yung sa salitang Grego na daimon, o daemon, yung na makikita natin. So hindi actually English word. Ito po yung transliterated mula sa Grego, kaya naging demons. Sa atin, demonyo. Hindi rin po yung Tagalog word yun. Galing pa rin doon sa salitang Grego na inilipat lang sa iba't ibang wika. Hindi sila translated. So mga demonyo, sila po yung totoo. In other words, hindi sila, yung ibang mga reliyon, hindi sila naniniwala na may mga demonyo. Sila na po yan larawan ng kasamaan, pero hindi totoo na sila yung umiira. Kaso hindi totoo yun. Dahil sa New Testament, may mga demonyo na pumapasok sa katawan ng mga tao. O tinatawag demon possession na makikita na sa New Testament. So sila yung totoo. Hindi po sila haka-haka lamang. Sila po yung totoo, mga kapatid. So saan sila nanggaling? Ito po isang problema sa Biblia. Hindi naman problema. Ito yung makikita sa Biblia. Hindi sinasabi kung saan sa galing. Basta may demonyo, pero hindi sinasabi sa atin sa direktang paraan na kung saan sila nanggaling. So marami po haka-haka. Ito po, maaaring din natin nalalaman. Pero meron naniniwala at may mga kapatid na naniniwala na sa pagitan ng Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2 ay may mahabang panahon. Ganyan. Ibig sabihin, mayroong gap theory na makikita natin. Bisan millions of years sa pagitan ng dalawa. Sabi ng theory na ito, may mga tao na nabuhay sa pagitan noon. Balikan natin. May mga tao na umiral bago dumating si Adam. At ang mga demonyo, ito yung mga espiritu ng mga tao yun na namatay na. Kaso, hindi totoo yan. Bakit? Dahil sa Biblia, ang pinakaunang tao ay si Adam. So walang pre-Adamic men na sinasabi ng theory na ito. Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 45, and so it is written, the first man, Adam. So walang tao bago kay Adam. So ala kwenta yung theory na yan, mga kapatid. Meron din nagsasabi sa mga demonyo na ito na po yung mga espiritu ng mga namatay na mga bunga ng pag-aasawa ng mga anghel sa mga babaeng tao. Dito po sa Genesis chapter 6 verse 1. Tingnan nyo. Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them, that the sons of God, yun ang sinasabi nila, yung sons of God, yun daw po ay mga anghel. When the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves, of all whom they chose. Parang natural sa lalaki yun, nag-aapong maganda, no? And the Lord said, my spirit shall not strive with men forever, for is indeed flesh.
Yet his days shall be 120 years. There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. These were mighty men, were old men of renown. So ito may mga makapangyarihang tao. Sabi nila, itong mga anghel ay nagsipag-asawa ng mga babaeng tao. At yun ang naging bunga nila. Yun daw pong espiritu ng mga yon, yan ang mga demonyo. Hindi rin totoo. Number one, ang mga anghel di nag-aasawa. Dito sa Matthew chapter 22 verse 30, for in the resurrection, pag nabuhay tayo magmuli, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels of God in heaven. Well, yung mga hindi sila nag-aasawa. Wala silang sexual desire katulad ng mga tao. Ang sexual desire binigay sa mga tao para sila dumami. Napag-aralan po natin ng mga anghel, hindi sila nag-aasawa dahil sila yung nilalang ng Diyos na anghel na kaagad. Hindi sila nag-aasawa. At di sila maaari mag-asawa. So, di rin totoo yun. Meron din naniniwala na ito na po yung espiritu ng masamang tao. Na dahil para lang matupad yung pamahalayin ng Diyos, pinayagan ng Diyos na umalis sila sa Hades. Ito po yung teorya ni Alexander Campbell. Ito po sa... Meron siya aklat na demonology, pero wala akong makitang kopya no. Pero doon sa kanyang magazine, sa Millennial Harbinger, Volume 5, number 12, you must admit the fact that demons of the New Testament were the spirits of dead men. Ganyan. So sa espiritu ng mga patay, na pinayagan ng Diyos na umalis sa Hades sa panahon na yun. O hindi rin totoo yan. Dahil ay mga anghel, ay mga demonyo, ay hindi sila tao. Ang pinakahuli na makikita natin, ito yung mga anghel na nagkasala. Ito mas ano po ito, mas pwedeng paniwalaan. Bakit? The 2 Peter chapter 2 verse 4, for if God will not spare the angels who sinned, alam natin na nakarang linggo, yung mga anghel ay merong free will, so pwede sila magkasala. But cast them down to hell or Tartarus, and deliver them into the chains of darkness to be reserved for judgment. Kaya mas possible itong ano na ito, dahil sa Matthew 25 verse 41. Then he will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Tandaan natin, ang demonyo, ang diablo, hindi siya naglalala. Saan galing mga anghel niya? Ito yung mga anghel na nagkasala, na sumunod sa kanya. So, mas malamang itong mga demonyo ay yung mga anghel na nagkasala at sumunod sa diablo. By the way, yung devil at demons, hindi sila pareho. Ang devil o diabolo sa Grego ay ang Satanas. Hindi siya demonyo. O maaaring katulad siya ng demonyo masama, pero hindi siya demonyo. Iba yung demonyo, iba yung diablo. Doon sa King James kasi, pinagpapalit nila yung devil at saka demon. So, maaaring yung pinagalingan ng mga demonyo. Ano ang kailang kalikasan? Sila yung mga espiritu. Sa pag-aaral po ng anghel at mga demonyo, malalaman natin ang nature ng mga espiritu. Kasi ang tao espiritu rin siya eh. Yung mga anghel, yung mga demonyo, pati yung mga tao, meron silang similarities. Number 1, meron silang kaisipan. Number 2, meron silang emosyon. Meron silang free will. Yun lang ang may ganon. Yung mga hayop, mula silang ganon, dahil silang espiritu. So mga demonyo, sila po yung mga espiritong nila. Dito sa Matthew 8 verse 16, when evening had come, they brought to him many were demon-possessed. Kasi natin, so dito sabi, demon-possessed, sabi dito. Nung pinalaya sila, and he cast out the spirits, ganyan, with a word, and he healed all who were sick. Iba yung demon-possessed, iba yung may sakit. Sa talata ito, makikita, iba yung may sakit sa tunang paraan, at iba yung may sakit dahil sa mga demonyo. So dito, sabi dito, demon-possessed, tapos pinalaya sa mga spirito. So maliwanag ng mga demonyo yung mga
espiritu. Kung sila espiritu, hindi natin sila katulad na may laman at butuhan. Sabi ng Panginoon, nung makita nila yung Panginoon na mayroong laman at buto, sabi na kasi spirit ka nila eh. Sabi ng Panginoon, behold my hands and my feet, that it is myself. Ako ito kanya. Handle me and see, for a spirit doesn't have flesh and bones, as you see I have. So mga demonyo, wala silang katawan. Sila yung mga espiritu. Hindi katulad natin, tayo espiritu na nakatira sa isang katawan. So mga demonyo po yung mga espiritu. At sila yung masama. Yan ang pagkakaiba natin sa mga demonyo. Ang mga demonyo, out and out na masama. Wala silang kabutihan. Ang mga tao, meron tayong kasamaan, pero meron din tayong kabutihan. Dito sa Matthew 12 verse 24, by the way, yung Beelzebub, ito ibang pangalan ni Satanas. Tandaan natin, si Satanas ay out and out na masama, wala siyang kabutihan. So, kung yung mga demonyo, ang kanilang Panginoon ay si Satanas, by necessary interest, ang mga demonyo ay masama. Wala silang kabutihan. Wala tayong mababasang mga demonyo sa bagong tipan ay gawa na mabuti. Wala silang gumagawa ng kaguluhan at kasamaan. Yung demon possession, yun po yung larawan ng kasamaan at kaguluhan. Mga demon possessed na tao, nagugulo sila. Mamaya makikita natin. Now when the Pharisees heard it, they said, this fellow, ang ating Panginoon, doesn't cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons. Ang paratang lang sa Panginoon, ginagawa mo yan sa kapangyarihan sa Satanas. So ang Panginoon ng mga demons sa Satanas ay masama sila. They are unclean spirits. Tayo po ang ating espiritu, pag Kristiyano tayo, nililinis ng dugo ng Panginoon. So ito yung maraming espiritu kanya. Kaya nga pagka dumapo sa espiritu na ito, nagigulo ka. Wala siyang ginagawang kapayapaan sa iyo. Dito po sa Mark chapter 1 verse 23 hanggang verse 26. And there was a man in the synagogue with an unclean spirit, demonyo. And he cried out, saying, let us alone. What have we do to you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know you are the Holy One of God. So meron silang isip, di ba? Nagsasalita pa nga sila. At kilala nila kung sinong Panginoon, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, be quiet, and come out of him. And when the unclean spirit had convulsed him, and cried out with a loud voice, it came out of him. So sila yung maraming espiritu. Yung mga tao, hindi tayo may maraming espiritu. Maaari tayo nagkakamali, pero hindi maraming ating espiritu. Pwedeng malinis ng Ebanghelyo ng Panginoon. So sila yung mga persona. Sabihin, katulad natin sila. Sila yung mga persona. Meron silang personality, meron silang kaisipan, meron silang karunungan, dahil kilala nila yung Panginoon. At sila nagsasalita. Yung mga ibon na nagsasalita, gumagaya lang yun. Parinig na nila, tapos ini-imitate yung boses mo. Pati mismo yung boses mo. Pwede nilang gayahin. Pero yung tayo, nagsasalita tayo, wala tayong ginagaya. Ang ating sinasabi, galing sa ating kaisipan. Dito sa Luke chapter 4 verse 33, pinasa na natin kanina, di ba? Now in the synagogue, there was a man with a spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice, saying, let us alone. What have we do to you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Magkilala nila yung Panginoon, nagsasalita pa sila. Sila yung merong emosyon. Dito sa James 2:19, you believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble kanya. Natatakot sila. So, meron silang emosyon. So, lahat ng espiritu, kay ito'y tao, kay ito'y anghel, kay ito'y demonyo, kay ito ang Diyos. Ganun sila lahat. Meron silang kaisipan, meron silang emosyon, meron silang personality. So, ganun ang demonyo, sila yung mga persona. Hindi lang sila persa, sila yung persona. Meron silang kaisipan, meron silang damdamin, at meron silang karunungan, meron silang free will. Kung totoo na ang mga demonyo, ay ito yung mga na nagkasala, so meron silang free will, di ba? Nagkasala sila eh. Hindi tayo pwede magkasala kung wala kang free will. So yun ang
nature ng mga demonyo na makikita natin. So, anong ginagawa ng mga demonyo? Ang mga demonyo, sila po ang pangunahing nagano ng idolatry. Ang pagsamba sa mga idols ay gagagawan ng mga demonyo. Ito sinasabing pagsamba sa mga demonyo. So sila yung promotor ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosa, ang mga demonyo. Kaya ang Diyos ay galit na galit sa pagsamba sa Diyos-Diyosa. Dahil ito ay kagagawa ng mga demonyo. Basahin natin. So 1 Corinthians chapter 10 verse 19. Ang pinag-uusapan dito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Yung problema na sinasabi o pagkakasala na maaaring gawin ng mga Kristyan sa panahon na ito ay sila pumunta sa templo ng mga idols at kumain doon at sumamba. Hindi yung bibili mo yung pagkain na inihay sa templo ng Diyos at pagkatapos ng pagsamba nila at pinagbibili sa palengke. Pwede mo kainin, sabi ni Pablo. Pero ang ginagawa ng mga ibang Kristyan, pupunta sila sa templo ng Diyos. Kaya sabi nito sa 1 Corinthians chapter 8, what am I am saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything. Rather, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons. So pag siya sinabing, sumasamba ka sa Diyos, sumasamba ka sa mga demonyo, and not to God, sabi dito. And I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord, yung ginawa natin kanina, and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. Kung Kristiyano, ginagawa natin yan. Tapos papasok sa templo ng Diyos-Diyosan, ikay kumakain din sa dulang ng mga Diyos-Diyosan, ng mga demonyo kanya. So, pasinin natin, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay pagsamba sa mga demonyo. So, yun isang bagay na ginagawa ng mga demonyo. Sa Revelation 9:20, but the rest of mankind were not killed by these plagues. Tandaan natin ang Apocalypse. Yung pagpaparusa ng Diyos sa mga Romano, dalawang bahagi. Yung unang bahagi, hindi to total na pagpaparusa. 1/3 lang, 1/3. Ang rayo nito, para sila magsisi. Kasi hindi sila nagsisi, sabi sa Revelation 9:20. But the rest of mankind, who were not killed by these plagues, did not repent of the works of their hands, that they should not worship demons, and idols of gold, silver, brass, stone, and wood, which cannot neither see, nor hear, nor walk. Pag sumamba ka sa ganong klase mga Diyos-Diyosan, hindi pag sumasamba sa mga demonyo. So, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay may kaunayan sa mga demonyo. Pangalawa, makikita natin na ginagawa ng demonyo. Sila promotor ng maling aral. Yung mga demonyo, basahin natin. Now the Spirit expresses says that in latter times, some will depart from the faith. Ito yung mga Kristiyano na umalis sa pananampalataya, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Ito po yung literal, hindi po ito figurative. So yung mga maling aral na kumakalat sa panahon na yun, ay aral ng mga demonyo kanya. Hindi ito aral ng Diyos. Aral ng mga demonyo kanya. Binabasa lang naman natin yan. Kung ginagawa yan, dapat natin tanda, hindi yung aral ng Diyos yan. Aral yan ng mga demonyo kanya. Ano yun? Speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. So, ibig sabihin, alam nila na sila nagtuturo ng mali. Forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. So, itong pananampalataya na kung saan lumabas ang mga Kristiyano pumunta sa maling pananampalataya, ito yung dalawang pangunahing aral sa panahon na yun. Pinagbabawal ng pag-aasawa at pagkain sa ibang pinagbabawal ng ibang pagkain. Alam ko, isa lang ang reliyon na gano'n. Na pinagbabawal ng pag-aasawa at ilang klaseng pagkain. Tayo, wala naman tayo pinagbabawal ng pagkain. Maliban sa dugo, dahil ang dugo
from the beginning, hindi naman pagkain yun na pwede mong kainin. Pero wala tayong pinagbabawal ng pagkain. Pero may lang sarili na nagbabawal yan. Alam natin kung ano yun. Pinagalingan natin para ng pantaya. Hindi galing sa aral ng Diyos yun. Sabi rito, aral naman demonyo. Masakit lang sabihin, pero yun totoo. Ito mga maling aral na ito'y galing sa mga demonyo. Hindi ito aral ng Diyos. So meron silang kaugnayan sa mga maling aral. At sa New Testament, sila po yung nagpo-possess ng mga tao. Literally, papasok sila sa katawan ng isang tao. Alam po nyo, may nagsabi na 85 daw na verses na binabagit ng demonyo sa Bagong Tipan. Majority dito ay tungkol sa demon possession. Meron po mga tao nagsasabi sa panahon natin, meron pa demon possession. Hindi po tinuturo ng Biblia. Ito po exclusive lamang sa Bagong Tipan. Walang case ng demon possession sa Old Testament. Sa New Testament lang. At lahat po ito ay matatagpuan sa Matthew, Mark, and Luke, wala sa John. Sa Book of Acts, 4 lang po yan. Mas tingnan po niyo yung 4 na yan. Si Pedro, sa Acts chapter 5, si Pedro, mahawakan mo lang yung damit niya. Ika'y gagaling. At sila'y pinapalayas yung mga maruming spirito. At sila'y gumaling. To sa Acts chapter 7, si Philip, na nangaral sa Samaria, nagpapalabas din siya ng mga clean spirit. Acts 16:16, si Pablo at si Silas. Ganon din po, pinalaya nila yung isang babae sa spirito ng demonyo, spirit of divination. At ang pinakahuli, Acts chapter 19, verse 13, ito yung sa panahon ni Apostle po. May nag-aangkin doon na mangudyo, na di umano, meron silang kapangyarihan palabas ng demonyo. Yung mga demonyo, sabi ng mga demonyo, si Kristo Jesus kilala namin. Si Pablo, kilala na, sino kayo kanya? Sino kayo? Ang nangyari? Pumasok sila sa mga tao nyo. So ito lang po ang 4 na kaso, saklat na magawa. Wala tayong mababasa sa mga sulat ni Pablo at ibang sulat sa Bagong Tipan. So ibig sabihin, ito'y limitado lamang sa isang particular na panahon na makikita natin. Hindi sa lahat ng panahon. Doon sa mga makikita natin, pagka ikaw'y demon possessed, hindi ka nagkakasala. Kasi hindi naman ikaw gumagawa ng demonyo na sa'yo. At kapag ikaw ay naging biktima ng demon possession, hindi ka pinagagalitan o hindi ka pinagsisisi, wala ka namang kasalanan. Yung demonyo, ang gawa niya sa'yo, hindi ikaw. At hindi natin pwede sabihin pag nagkasala tayo, sinasabihin ako ng demonyo, hindi rin gano'n. So pag kayo sinabihin ng demonyo, wala kang kasalanan. Yung demonyo gumawa sa iyo. Hindi ka pinagsisisi kapag kaya ko ay demon possessed. Bakit ginawa nyo? Ibig sabihin, bakit nagkaroon ng demon possession sa Bagong Tipan? Ang isang dahilan, para may ipakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya. Pasilin natin, ang mga demonyo, sila yung angel ng Diablo. Tandaan natin yan. So kung kaya ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan ng mga demonyo, kaya rin niyang gapiin ang kapangyarihan ng Satanas. Pinakikita ng Panginoon ang superiority ng kanyang kapangyarihan. Kaya pinayagan niya. Para mapatunayan niya, kaya niyang labanin si Satanas at lahat ng uri ng kasamaan. Kaya ginawa ng Panginoon yun. Tingnan ninyo. Sa Matthew chapter 12, verse 28. Kasi doon sa isang talata na bago rito, nagpinapalayas ng taong yan sa spirito ni Satanas. Kanya. Hindi kanya. Sabi ng Panginoon, but if I cast out demons by the Spirit of God, kanya, surely the kingdom of God has come upon you. Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man, and then he will plunder his house? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Paano ko masasabi kanya na pwede kong gapiin yung taong makapangyarihan sa bahay niya kung hindi ko muna kanya pagdanakawan yung bahay niya, kanya? So, ibig sabihin ng Panginoon, kung kaya mo paalisin kanya, yung mga demonyo, dahil nagapi ko na kanya, si Satanas, kanya.
Yun ang sabi ng Panginoon. So, paano mo? Sabi niya, paano ka papasok sa bahay ng isang makapangyarihang tao kanya? Maliban lang na talian mo na siya. So, ibig sabihin, tinali ko na si Satanas kanya. Nagabi ko na siya. Kaya kaya kong palisin ng mga demonyo na yan. Yun ang sabi ng Panginoon. Kasi kung hindi ko kaya gapiin sa Satanas, lalabanan mo sa Satanas. Meron ba tayo makikita ang lumaban si Satanas pag pinapalayas ng ating Panginoon ng mga demonyo? Wala, di ba? So, hindi kaya ni Satanas ang ating Panginoon. So, ipinakita lang ng Panginoon ang kanyang superiority. Pag tayo po ay possess ni Satanas, ng demonyo, ang iyong kaisipan ay mawawala. Ika'y kukontrolin ng demonyo na nasa iyo. Kaya ang symptoms niyan ay kayo magkakaroon ng sakit sa kaisipan at sakit sa katawan. Dito po sa Matthew 17 verse 14 hanggang 16. So iba yung mental illness sa demon possession, magkaiba yun. Although isang symptoms ng demon possession, mawawala kasi yung kaisipan. Kasi siyempre, hindi na ikaw ang kumokontrol sa katawan mo. Kundi yung demonyo, pati siya yung kaisipan. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him, saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Hindi nila kaya pagilingin ng mga lagat mo kanya. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? Ang pinagagalitan niya kanya mga lagat. How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. So yung epilepsy ng taong yun, hindi galing sa sakit. Ito yung galing sa demonyo na galing sa kanya. Pag pinakay demon possessed, wala kasi yung kaisipan. At pagkakaroon ka ng mga sakit. Sa Matthew 12 verse 22, then one was brought to him was demon possessed, blind and mute. And he healed him. So the blind and mute can both spoke and saw. In other words, hindi siya bulag sa sakit. Nabulag siya nabingi dahil may demonyo pumasok sa kanya. So yun ang characteristic ng demon possession. Pansinin ninyo. Sa mga libawa, pag pinapalabas ang mga demonyo, hindi sila nagmumura. Wala tayong mababasa gano'n. Hindi sila nagsasabi ng masama. Ay yung mga modern cases, di umano, ng exorcism, o yung demon possession. Di ba napanood natin yung exorcist? Nagmumura yung nagpapalabas lang ano-ano. Hindi totoo yun. Sa bagong tipan, hindi sila nagmumura. Hindi sila nagpapalabas ng ano-ano. Nagsasalita lang sila. Kilala ka namin, ikaw ang banal ng Diyos. Sila sinasabi nila. Pwede sila nagmumura. So yung napapanood natin sa TV, imagination lang yan, wala sa Biblia po yan. Siyempre, para kumanta yung pelikula po, siyempre, para maraming bumili. This is chapter 4, verse 36. Ito na po ay isang sign. Tandaan natin, ang sign ay isang miracle. Kaya tinatawag na sign, meron siyang tinuturo kanya. Ang tinuturo ay ang kanyang ating Panginoon, meron siyang otoridad at kapangyarihan sa anumang espiritu ng pera sa kanya. Luke chapter 4, verse 36. Then they were all amazed and spoke among themselves, saying, What a word this is! For with authority and power, he commands them to clean spirits, and they come out. And the report about him went out into every place in the surrounding region. So marami nakakaalam sa nagagawa ng ating Panginoon. Hindi sila lumalaban. Pag sabing lumabas ka kanya, lalabas sila. Takot sila sa ating Panginoon. So pinakita niyan, Panginoon, ang kanyang superiority kay Satanas na makikita natin. At ito'y tanda ng pagdating ng karin ng Diyos. Ano ibig sabihin? Pinakikita ng Panginoon, kaya ko si Satanas, kanya. Niwala kayo sa akin. At pagdating ng panahon, magkakaroon ng karin ng Diyos dahil gagawin ko si Satanas. Doon po sa Hebrews chapter 2, verse 14.
Nagabiban niya si Satanas nung siya namatay sa krus. Natanggal niya ang kapangyarihan ni Satanas. Ang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi po physical na kamatayan yun. Yung spiritual na kamatayan. Pag nagkasala ka, hindi kayo maiwalay sa Diyos. Bago napating ang Panginoon, walang kapangyarihan ng tao. Hingil sa kanyang pagkakasala. Eh ngayon, meron ng paraan. Therefore, since the children share in flesh and blood, himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him when the power of death, that is the devil. Right? So, nung pagkamatay ng ating Panginoon, patay na si Satanas. Wala na siyang kapangyarihan. So, pinakita ng Panginoon na gagapi ko si Satanas ang kanyang mga demonyo nga niya. Yan ay tanda na darating ang kanin ng Diyos. Dahil magagapiin niya eventually Satanas. So, pinatunayan ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapalabas ng mga demonyo. Meron siyang kapangyarihan na labanan ang lahat ng uri ng kasamaan kanya. Pati na kasalanan. Pati na si Satanas na pinanggagalingan ng pagkakasala. Yun ang dahilan bakit meron demon possession ng panahon na ito. Tanong natin, ano yung purpose ng demon possession ngayon? Kung meron man, wala. Eh, wala na rin po, maraman din po tayong mababasa na mga Kristiyano sa aklat ni Pablo, etc., na may mga taong sinapian ng mga demonyo. So, huwag tayo matakot. Yun na tayo pwede sapian ng mga demonyo. Ito yung tanong, meron pa ba kayo? Eh, meron nyo ako nagtataka sa isang mga taga Mindanao. Nagpakita siya ng video sa YouTube pa, na nagpapalayas daw siya ng demonyo. Ano ito klaseng maaral na ito, ha? May pagkakato na yung symptoms ng isang tao na sisiraan ng ulo ay katulad ng demon possession. Yung nagwawala. At napakalakas. Pasyanin niyo yung mga merong mental illness, lalo na yung mga aggressive type ng mga merong mga ganong klase sakit. Malakas sila, di ba? Magwawala talaga yan. Hindi mo mapipigilan. Demon possessed ka nila. Tandaan po natin, tataganin, ang dami na sobra ng yun. Hindi naman siguro sabihin ng demonyo yan, mga kapatid. 4 na kaso ng lamang po ng demon possession sa aklat na magawa. Yung Matthew, Mark, Luke lamang ang meron. Doon sa Romans hanggang Apocalypse, wala. So in other words, hindi ito nangyari pagkatapos ng kamatayan ng Panginoon. Maliban lamang sa 4 na kaso yun sa aklat na magawa. So ito'y panahon lamang ng ating Panginoon at ang kanyang mga apostol. Kahit sa listahan ng mga kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo, wala rin kapangyarihan pala sa demonyo. Ang mga apostol lang meron. So by the reference, nung namatay ng mga apostol, wala na rin demon possession, di ba? Siyempre kaisipan lang yun. Sa Zechariah chapter 13 verse 2, sabi po rito, ito isang prophecy. It shall be in that day, says the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols from the land, and they shall no longer be remembered. I will also cause the prophets and the unclean spirit to depart from the land. So ito, pagtapos na wala ng propeta, wala na rin mga raming spirito na nagpoposes ng mga tao. So ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, wala nang demon possession. Huwag kayo maniwala sa mga nag-aakit na mayroon daw demon possession kanila. So, nung ang bagong tipan ay lubusan na naipahayag, lahat ng miraculous gifts na ito hindi na kailangan. So, kasama po yung mga prophecy kanya. Love never fails. But whether they are prophecies, they will fail. Kanya. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. Nung naipahig na buong bagong tipan, wala na yung miraculous gift. Wala na rin yan. So wala nang demon possession sa panahon natin ngayon. Anong paraan ng diablo? Hindi na tayo pinopossess ng mga demonyo. So huwag tayo matakot no. Pag meron ka nakitang ibang klaseng pag-uugad, dali mo sa psychiatrist, may sakit sa isip yun. Hindi yung demon possess. By the way, may mga psychiatrist na gano'n. Nag-reliyan sila, hindi ko lang tindihan yung gano'n.
So 1 Peter chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brethren in the world. So, yun na lang ginagawa ng Satanas. Sinutok sila na tayo na magkasala. Pero wala nang demon possession. Pwede nating labanan ng Diablo eh. So, pwede po labanan ng Diablo, hindi ka niya pwedeng maposes sa pamamagitan ng kanyang mga demonyo. Sa James 4:7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Paano natin ginagawa yan? Pag nilalagay natin ang buong kakayakan ng Diyos, kanya, para tayong sundalo na nalalaban natin ang kamahalian na sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 6, 10-8. Ayan, makikita natin. Kaya huwag natin basahin yan. Ito isang figure na sinasabi, Kristiyano, para sundalo yan. Kanya. Ito ang kakayakan na pwedeng lumaban kay Satanas. Kanya. O nilalarawan tayo figuratively na siyang sundalo. Meron kakayakan ng sundalo para proteksyonan ang sarili niya at para patayin yung kaaway. So, yan ang ating pananampalataya. Yun ang salita ng Diyos. Kanya. So, pwede nating labanan ng Diablo sa ganung paraan. Yun ang sabi ng Biblia. At hindi, kung ayaw mo, kasilin natin, kung ayaw mo, wala magagawa sa isang Satanas. Kung ayaw mo. Pasilin natin, yung demon possessor, kahit gusto mo, kaya ayaw mo, mag-demon possess ka. Pero sa panahon na ito, kung ayaw mo, hindi ka pwedeng, ito po yung talata, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish. Pasilin natin, walang Kristiyano sinapihan ng demonyo. Meron ba? Sa bawat tipan? Wala. So in other words, wala silang kapangyarihan sa mga Kristiyano. Neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father has given them to me, is greater than all. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. So, huwag na tayong matakot sa mga demonyo. Dahil wala lang kapangyarihan yan para tumasya sa katawan at tayo po'y maposes. Yung nakikita natin parang demon possess, may sakit sa isip yun. Kasi magkapareho lang yung symptoms na may sakit sa kaisipan at demon possess sa bagong tipan. Maybe siya, yung isa by natural cause, yung isa gawa ng demonyo. Ano ba magagawa ng tao wala sa kaisipan? Marami. Magagawa isang bagay na kaya gawin ng normal na tao. Di ba? So, ito yung tungkol sa mga demonyo. Sila yung mga spirito. Ako, naniniwala ko sila yung spirito na mga nagkasala. Na sa sadaling panahon, sa panahon ng Panginoon at maikling panahon, sa panahon ng apostol, pinayagan sila magposes sa mga tao. Pero yun ay may hangganan. Tapos na yung panahon na yun. Kaya wala na sila magagawa kayo sa atin. Kaya nga, sabi ko nga, meron bang halimbawa ng mga Kristiyano na sinapian ng mga demonyo? Wala. Yung mga sinapian ng demonyo, hindi sila mga Kristiyano. Dahil katotohanan, wala silang kapangyarihan sa atin. So, ito po ang ating mensahe po sa mga mas maikli ito kaysa sa mga hero. Ano po? Siyempre, dahil nasa buti yung mga hero. So, ito po ang ating pag-aaral tungkol sa mga demonyo. Maraming salamat, kapatid.